Ang kulungan na ito ay walang pader, ang mga bilanggo ay malayang makakatakas sa harap mismo ng mga gwardya. Ngunit walang sino man ang makakatakas. Ito ay isang napakagandang serye sa TV, na baka hindi mo pa napapanood. Ang pangalan nito ay Stags. Sama-sama nating panoorin ito minsan, mga kaibigan. Ang bida na si Stu ay maghahanda ng kanyang huling bachelor party. Bago siya ikasal, matagal nang napili ang lugar ng pagdiriwang. Ito ay isang malayong bansa sa South America sa kabilang ibayo ng karagatan. Dahil dito, hindi lang maganda ang tanawin, kundi mayroon pa silang kalamangan na wala sa ibang lugar. Iyon ay ang malayang paglanghap ng ipinagbabawal na gamot kasama si Stu at ang kanyang mga malalapit na kaibigan na nagparty ng 7 araw dito. Pagkatapos magparty, naghahanda na silang umuwi. Gayunpaman, hindi inakala ng grupo na habang maayos ang lahat nang sila ay dumating. Ngunit sa daan pa uwi, nagkaroon ng problema habang naghihintay sila ng eroplano sa airport. Hindi sinasadyang natuklasan ni Stu na ang kanyang matalik na kaibigan na si Ryan ay lihim na nagtago ng isang maliit na pakete ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang bulsa. At balak itong iuwi, na ikinatakot ni Stu. Kaibigan, iniisip mo bang tanga ang mga security personnel? Ang hayag na pagdadala ng ilegal na droga ay magpapakulong sa iyo. Ngunit si Ryan ay nanatiling kalmado at hindi nagsalita. Diretso siyang naglakad patungo sa mga security guard at kalmadong dumaan sa harap nila. Ang kanyang katapangan ay nagpatakot sa kanyang mga kasama. Lahat sila ay nag-aalala, ngunit ang kawalang bahala ni Ryan ay sa halip ay nalinlang ang mga security guard. Matapos nila itong eye scan, pinadaan nila siya. Medyo nagulat ang lahat, hindi nila inaasahan na ang handle na ito ay may ibubuga pala. Hay, buti na lang at false alarm lang iyon. Lumalabas na nahulugan pala ni Ryan ng pera at tinulungan siya ng staff. Habang masaya ang lahat, ang kaibigan nating si Greg sa grupo ay biglang sumigaw sa sakit at hinawakan ang kanyang tiyan. Ayos lang ako, sa tingin ko kailangan kong. Pagkatapos, siya ay nagbubula na sa bibig. Kasabay nito, ang asong pulis ay nagsimulang tumahol ng baliw. Bago pa man kami makareact, dinala na kaming lahat sa interrogation room. Bukod pa rito, nilamon ni Greg ang isang balon na puno ng ipinagbabawal na gamot. Isang plano na gamitin ang katawan bilang imbakan, ngunit hindi inaasahan na pumutok ang balon sa kanyang tiyan. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng sintomas ng drug overdose. Ngunit hindi pa iyon ang pinakamasama. Makalipas ang ilang sandali, isang grupo ng mga taong mukhang pulis ang biglang pumasok mula sa labas. Nagsagawa sila ng paghahalughog at aksidenteng nakahanap ng maliit na pakete ng ipinagbabawal na gamot sa katawan ni Ryan. Wala nang maitanggi pa ang grupo. Itinuring silang sindikato ng droga, at dinala sa isang isla na malayo sa lupain. Ang pasukan sa isla ay binabantayan ng maraming armadong pulis. Pagdating pa lang sa isla, napansin ni Stu na abala ang mga pulis sa pag-aayos ng mga bangkay. Sa tuwing itatapon ng isa, may isa namang inihahatid. Tila ang tanging paraan para makalabas sa islang ito ay ang kamatayan. Pagkatapos ay isinakay sila kasama ang ibang mga bilanggo sa isang bilangguan patungo sa kulungan sa gitna ng isla. Ang kulungang ito ay kakaiba rin, walang kahit isang bakod sa paligid. Si John, na may malawak na karanasan, ay agad na nakaramdam na may mali pagkababa pa lang niya sa sasakyan. Hindi ba sila natatakot na tumakas ang mga bilanggo? Pagkasabi pa lang niya, biglang tumakbo palabas ng kulungan ng isang bilanggo na parang isang sprinter. At nakita naman siya ng gwardya sa tore ng bantay. Ngunit hindi nila inaasahan na hindi lamang hindi nakialam ang mga gwardya, kundi hinayaan pa nilang makatakas ang bilanggo na iyon. Nagulat si Stu at ang kanyang mga kasama, nang makita nilang nawala sa kanilang harapan ang isang taong buhay na buhay, na labis na nagpatakot sa kanila. Napagtanto nila na hindi simple ang kulungan na ito tulad ng nakikita nila, ngunit pagkatapos ng takot, napagtanto ng lahat na kakaiba ang estilo ng pamamahala dito. Ang mga gwardya ay tila walang pakialam sa kanila, at napagtanto nila na ang pananatili lamang sa isang lugar ay hindi rin ang solusyon. Si John, na biyenan din ni Stu, ay nagmungkahi na dapat muna silang maghanap ng tagapamahala dito. Pagkatapos ay maaari nating gamitin siya para makipag-ugnayan sa konsulado. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpa siya kaming maghiwa-hiwalay para kumilos. Si John ay kasama ang kanyang anak na si Kai, na siya ring tanging nakakaalam magsalita ng Espanyol. Hahanapin nila si Warden Stu kasama si Ryan at ang kaibigang blonde para hanapin ang doktor para kay Greg na nalalason. Si Hugo ay mananatili sa pwesto kasama si Greg pagkatapos ng ilang paghihikayat.
Pumasok sila sa loob ng kulungan, ngunit ang sasalubong sa kanila ay hindi mga gwardya kundi dalawang bilanggo na mukhang mapanganib. Sa loob ay parang isang palengke, lahat ng bilanggo ay malayang gumagala. Sa tingin ko, mukhang maayos naman ang buhay nila, tatlo silang naglakad-lakad sa loob. Sa huli, sumunod sila sa karatula at nakahanap ng bahay na may nakakandadong bakal na pinto. Sumpa, ikaw ba ang doktor? Ang lugar na ito ay talagang puno ng mga sorpresa. Ang doktor ay hindi mukhang doktor, mas mukha siyang gangster. Dahil sa hindi pagkakaunawaan sa wika, hindi maintindihan ng magkabilang panig ang sinasabi ng isa. Ngunit para mailigtas ang kaibigan niya, hindi na masyadong nag-alala si Stu. Patuloy siyang gumamit ng body language para magpaliwanag. Hindi ko inakala na papapasukin talaga sila ng doktor. Nakita nila sa loob ang isang malaking hubad na lalaki. Nakababad sa tubig na may yelo, mukhang may bahagi ng katawan na kukunin. Agad na napagtanto ng tatlong Stu na hindi ito klinika. Malinaw na ito ay isang lugar kung saan nagaganap ang operasyon para kumuha ng lamang loob. Ngunit sila pa mismo ang nagpunta rito para magpakamatay. Nang makita ng kaibigang may blonde na buhok na malapit na siyang mahuli, kumuha siya ng upuan sa malapit at ibinato ng malakas sa ulo ng doktor, na nagdulot ng pagdurugo at pagkawala ng malay ng kabilang panig. Sa sandaling iyon, nagsalita ang lalaking nakababad sa tubig na may yelo. Mga Ginoo, gusto kong malaman ninyo na kung kaya ko lang, palalakpakan ko kayo agad. Iniligtas ninyo ang buhay ko. Ang lalaking may balbas ay marunong pa palang mag-Ingles. At sinabi pa niya na kung makakawala siya sa pagkakagapos, tutulungan niya ang tatlo na makatakas. Sa mahirap na kalagayang ito dahil hindi sila makipag-usap sa mga tao rito. Kaya't naniwala sila sa kanya. Ngunit sino ang mag-aakala na pagkaalis pa lang sa kahabag-habag na kalagayan, agad siyang nagbago ng isip. Huwag kang bumaril, lumayo ka. Pagkatapos, ang lalaking may balbas ay agad na tumakbo palabas ng bahay. Nang hindi lumingon na parang ito ay lungga ng leon. Sa kabilang banda, hindi rin naging maayos ang paglalakbay ni na John at ng kanyang ama. Pagkatapos ng maraming pagsubok, nakilala nila ang direktor ng kulungan. Ngunit sa pamamagitan lamang ng video call, hindi nila inaasahan na ang taong ito ay isa ring napakawalang pakialam. Sinabi ni John na bilang isang mamamayan ng Amerika, dapat sana ay ang pulis ang humawak sa kanya. Ngunit hindi nila inaasahan na isang pangungusap lamang ng kabilang panig ang nagwasak sa kanilang ilusyon. Dahil ito ay isang pilot prison na may ganap na bagong ecosystem. Hindi kung saan nila gustong pumunta ay makakapunta sila pagkasabi nito, na wala ang signal sa computer screen. Si John ay lubos na nawalan ng pag-asa, wala silang kinalaman sa ilegal na droga. Hindi nila inaasahang magiging eksperimento sila sa kulungan. Ngunit ang mas masahol pa, sa daan pa uwi, napansin nila na si Greg ay binuhat ng dalawang tao. Hindi sila naglakas loob na pigilan dahil sa takot na magdulot ng gulo. Tanging masundan na lang sila at obserbahan ang sitwasyon. Pagkalipas ng ilang sandali, sinundan nila ang dalawang tao papasok sa isang mansyon. Ang mga gwardya dito ay hindi katulad ng mga bilangguan, ngunit lahat sila ay mga matatabang lalaki. Kompleto ang kagamitan sa baril. Ang tanawin sa harapan ay nagpatingin sa kanila ng gulat. Anong uri ba talaga ito ng bilangguan? Bakit ganoon na lang ang pagkakaiba ng loob at labas? Sa pag-usisa, pumasok ang grupo sa pinakamalalim na bahagi ng mansyon. Ang may-ari ng mansyon ay gumagamit ng kutsilyo para sa prutas. Hinahati ang isang granada, tila ito ay sumisimbolo sa kanilang kalagayan na darating. Iyon ay ang mga hinog na prutas na nasa hiwatan, hayaang hiwain ng tao. Talaga nga pagkatapos umupo ang lahat, ang may-ari ay nagdeklara ng mag-isa na humihingi ng $2 milyong sa kanila. Pera kung hindi, hihiwin sila ng piraso at ipapadala sa pamilya nila sa Inglaterra. Nang marinig ito ng lahat, sila ay natigilan. Hindi ito kulungan, malinaw na ito ay pugad ng mga gangster. Akala nila, sapat na ang pagkawala ng kalayaan bilang malas. Ngunit hindi nila inakala na mayroon pang malaking utang na kaakibat. Wala silang magawa, hindi naglakas loob na tumutol, kaya napilitan silang umalis sa mansyon nang may pagkadismaya. Ngunit hindi nila inaasahan na pagkalabas pa lang nila sa malaking tarangkahan. May isang lalaking may tato na lumapit sa kanila at pagkatapos ay dinala sila sa isang pribadong silid. Sa loob, puro mga malalaking lalaki na may hawak na mga AK-47. Ang magaspang at agresibong itsura ay bumubuo ng malaking kaibahan sa mga gwardya. Sa mansyon na mas mukhang mga gangster. At sa silid, binigyan ng mga kasama si Stu ng magandang balita.
Iyon ay si Clem, ang babaeng nawalan sila ng kontak kanina. Sa wakas ay natagpuan na, dinala siya ng pulisya sa istasyon. Ngayon ay lumitaw na rin sa kulungan na ito, ngunit ang masamang balita ay may gusto ang pinuno ng gang sa kanila. Iyon ay isang pares ng buhay na bato ng tao dahil dati, sinuntok nila ang doktor at hinayaan ang may balbas na makatakas. Kaya ngayon kailangan nilang magbayad pero bago magbayad si Boss Branco kailangan niyang gawin ng isang bagay. Yun ay hayaan ang doktor na kilalanin kung sino ang nanakit sa kanya. Pasensya na sa pagbasag ng upuan, lahat ay natakot, hindi inakala na si Branco ay gagawin talaga iyon. Hindi lang iyon, humingi pa siya ng pangalawa, na isa sa kanila ay kailangang kunin ang bato ng blonde na kaibigan. Nang marinig ito ng lahat, nagtinginan sila at pagkatapos ay lahat ng tingin ay napunta kay Clem. Dahil siya lang ang may kursong medikal, nakita ni Clem na naghiwa siya ng 2 beses sa magkabilang tagiliran ng blonde. At pagkatapos ay piniga niya ng malakas, isang sariwang bato ang kinuha. Ang pagkuha ng bato ay ginagawa sa pamamagitan ng paghiwa sa tiyan, hindi sa likod. Pagkaraan ng sandali, ang pangalawang bato ay nakuha rin. Ngunit hindi inaasahan, sa kritikal na sandali, si Clem ay aksidenteng nahulog ang bato dahil sa sobrang kaba. At ang 2 buong bato ay naging isa na lang. Kaya kailangan pang kumuha ng isa pa mula sa mga natitira. Tungkol naman sa kung kanino kukunin, hinati ni John ang isang sanga ng puno sa ilang piraso. Kung sino ang makakuha ng pinakamaikling piraso ang magdodonate ng bato. Pagkatapos ng paghahati, napagtanto ni John na ang piraso ng sanga na nasa kamay niya ang pinakamaikli. Ibig sabihin kailangan niyang magbigay ng isa sa kanyang bato. Ngunit hindi inaasahan na ang resulta na ito ay pinuna ng doktor at ni Boss Branco. Dahil masyadong matanda si John at walang halaga ang kanyang mga laman loob. Kailangan pumili sa mga bata at sa kanila, si Hugo ang may pinakamaikling sanga. Kaya siya ang susunod na operahan. Mabilis na lumapit si Stu sa tabi niya at sinabi na siya na ang magbabayad ng utang na $2 million para kay Hugo. Pumayag naman si Hugo nang may pag-aatubili. Sa mga sanga sa kamay ni Kai, ang kanya ang pinakamahaba. Ngunit nang makita niyang malapit ng operahan ang kanyang matalik na kaibigan, lihim niyang inabot ang kamay sa likod at binali ang sarili niyang sanga sa 2. Pagkatapos ay nilinlang si Hugo na sa kanya ang pinakamaikli. Teka muna Hugo, sa tingin ko ako na ang sasabi ko at agad na nagtangkang palitan si Hugo sa paliguan. Nakita ito ni John sa tabi at agad na pinigilan ang kanyang anak. Ngunit tinutukan ni Branco ng baril sa ulo. Mabuti na lang at may kagyat na kailangang gawin si Branco sa oras na iyon. Isang bagong krisis ang pansamantalang lumipas. Pagkaalis ng boss, dinala rin ang bangkay ng blonde. Malamang na itatapon sa dagat para kainin ng isda. Lahat sila ay medyo nalulumbay dahil hindi nila inaasahan na ang matagal na nilang kaibigan na mahigit 10 taon na ay mawawala sa ganitong paraan. Pagdating ng gabi, lihim na sinabi ni Ryan kay Stu ang kanyang mga pagdududa. Malinaw na si Greg lang ang nagtutulak ng mga ipinagbabawal na gamot. Bakit niya tayong lahat ikinulong dito? Ibig sabihin, mayroon pang ibang katulad ni Greg. Hindi lang nila alam kung sino iyon. Kinabukasan, nagalit na pumunta ang 2 sa mansyon. Ang may-ari ay nakipagkasundo sa kanila na bago nila makuha ang 2 milyong ay kailangan nilang gamutin si Greg. Kaya sa ngayon, si Greg ay nasa loob ng mansyon. At mayroon ding Clem na nag-aalaga bago pumasok. Sinabihan sila ni Clem na pigilan ang kanilang emosyon. Kung hindi ay maakit nila ang mga gwardya. Patay na siya. Ano ang ibig mong sabihin? Patay na ang kaibigan mong may kulay ginto, ang demonyong ito. Hindi talaga ninyo mapigilan ang sarili ninyo. Gayunpaman, isang matalik na kaibigan ang namatay dahil sa kanya. Ngunit ang batang ito ay nakahiga pa rin ng comfortable sa kama para magpagaling. Pagkatapos marinig ang balita ng pagkamatay ng may kulay ginto, si Greg ay nanatiling kalmado. Sinabi niya sa 3 na may paraan siya para makalabas. Dahil ang amo niya ay isang maimpluwensyang tao. Kailangan lang ng isang telepono at sabihin mo sa kanya ang totoo. Siguradong maililigtas sila ng kabilang panig. Hindi mukhang nagsisinungaling sina Stu at Ryan kay Greg. Kaya naniwala sila at umalis sa silid ngunit nakahanap sila ng isang magagamit na telepono. Naalala nila ang singsing na tinanggal ni Kai mula sa kamay ng blonde. Kagabi, kinuha nila ito ng palihim at dinala sa isang lugar na nagpoproseso ng mga bangkay. Kung ang bangkay ay walang nagmamay-ari, ito ay puputulin sa maliliit na piraso. Ang mga mahahalagang bagay sa katawan ay sa huli itatapon sa basura. Kung may kamag-anak o kaibigan na magbabayad,
Ihahagis sila sa dagat para manatiling buo ang katawan. Ginamit ni Ryan ang singsing na kasal para makipagkita sa manager. Nilinlang niya ang kabilang panig na gusto nilang maayos na may libing. Ang kanilang mabuting kapatid ngunit pagkatapos ay nagbago ng tono at humingi ng telepono na maaaring makipag-ugnayan sa labas. Ang manager na marunong ng kaunting Ingles ay naakit din sa singsing na hawak ng dalawang tao. Kaya ibinigay niya sa kanila ang kanyang lumang telepono. May telephone na, ang susunod na gagawin ay ibigay ito kay Greg. Habang nagkukwenta ang dalawa, hindi inaasahang nakasalubong nila sina John at Hugo. Kaya si Sto ang naatasang maghatid ng telepono, si Ryan naman ang naiwan upang harapin ang dalawa. Saan ka galing? Nasaan na ang singsing? Nagpakatalino ng kaunti si Ryan. Niloko niya sila na ginamit niya ang singsing para ipagpalit sa Blondie. Isang libingan sa labas mismo ng kulungan. Ang 2 o 3 salita ay nagpawalang saysay sa kanilang hinala, ngunit hindi nila alam na nagkasabwat na pala si Stu kay Greg. Nagkita ang dalawa sa pampublikong banyo. Pagkatapos matanggap ang tawag, agad na tinawagan ni Greg ang kanyang amo. Ang amo ay talagang may kakayahang iligtas sila. Ngunit ngayon, may isang problema, bakit sila nakulong? Kung malalaman ng amo ang katotohanan, tapos na sila. Sa sandaling iyon, nag-isip ng husto si Greg. Pagkatapos ay sinabi niya kay Stu na nasa tabi niya, na kailangan niyang akuin ang responsibilidad kapalit, basta mailigtas siya ng amo. Isasama ni Greg si Stu palabas, ngunit kung hindi pumayag si Stu, ibubunyag niya ang sikreto ni Stu sa lahat. Ito ay isang alok at isang banta. Kakalabas ko lang sa hirap sa tanga na si Ryan. Ngayon, pinipilit ako ni Greg na samantalahin si Stu, kaya syempre hindi ako pumayag. Nagkunwari akong kinuha ang telepono para aminin ang pagkakamali sa boss. Ako ang kasama ni Greg. Si Greg ang nag-ulo sa lahat, inilantad niya si Greg sa harap ng boss. Ngayon, kung ano ang desisyon, ituloy hanggang dulo. Patayin ang kasuklam-suklam na si Greg at ilipat ang lahat ng responsibilidad sa kanya. Gusto ni Greg na lumaban pero sayang at siya ay nasugatan. Mabilis siyang itinulak ang ulo sa hukay ng dumi, pagkatapos niyang tumawag, wala nang hininga si Greg. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto mula sa labas, habang nagmamadali. Diretsyong itinapon ni Sue si Greg sa hukay ng dumi at nagmadaling umalis sa pinangyarihan. Akala niya na nagawa niya ito ng palihim, ngunit hindi niya alam na may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa itaas. Habang naghahanda si Stu na bumalik sa kanyang silid pagkatapos ng isang abalang araw. Ang taong ito ay walang iba kundi ang may balbas na kanilang iniligtas mula sa doktor. Bukod pa rito, pagkaalis niya ay nagtago siya sa bubong. Hindi pala kaya hindi na siya nakita mula noon. Nang makita niyang natuklasan ang kanyang sikreto, agad na sinabi ni Stu na aksidente lang niyang napatay si Greg. Ngunit hindi ito nakaloko sa may balbas. Agad siyang binisto ng kabilang panig, subalit may ibang layunin ang taong ito. Gusto niyang tulungan siya ni Stu na umalis dahil alam niya ang paraan para makatakas. Pagbalik sa dormitoryo, sinadya ni Stu na sabihin sa kanyang mga kasama sa grupo na may pabrika ng ipinagbabawal na gamot sa hilaga ng isla. Ang pagpunta doon para magtrabaho ay hindi lang hindi kaguguluhin, kundi maaari ka ring kumita para bumili ng mga pangangailangan sa bahay. Lahat kayo ay sumang-ayon pagkatapos ninyong marinig, ngunit hindi nila alam na may sariling plano si Stu. Nang sumunod na araw, 4 na tao ang pumunta sa pabrika ng mga ipinagbabawal na bagay. Ang ibang tao ay masipag na nagtatrabaho, tanging si Stu lang ang nagpaplano ng pagtakas. Hanggang sa tinanong siya ni Ryan kung naibigay na niya ang telepono kay Greg. Hindi siya kumurap at sinungalingan ang kausap niya. Sinasabi na kinuha ni Greg ang telepono at tumakas. Inilipat ang lahat ng responsibilidad sa kanya. Si Ryan na ito, bagamat malaki, ngunit hindi ganoon katalino ang isip, gayunpaman ay naniwala sa sinabi ni Stu. Mayroong fire exit sa pabrika na direktang patungo sa labas ng bilangguan. Ito ang paraan ng pagtakas na sinabi ng lalaking may balbas. 2 tao ang nagbabalak tumakas ngunit hindi inaasahang nahuli sila ni Kai. Nakita ang estrangherong nakatakip ang mata sa harap niya. Hindi maintindihan ni Kai kung ano ang ginagawa ng dalawa. Nakita ito ni Stu at sinimulan ng kanyang galing sa pagsisinungaling. Sinabi niya kay Kai na ang lalaking may balbas ang tagabantay dito. Ngunit hindi naman niya shift ngayon. Kapag nakita siya ng manager, malaking gulo iyon. Ngunit talagang naloko niya si Kai, kaya't naantig ang kabaitan niya. Direkta niyang inihatid ang lalaking may balbas sa fire exit. Sinundan niya ang hagdanan papasok sa loob ng tunnel. Sa puntong ito, kailangan lang niyang maglakad ng diretso para makatakas sa bilangguan.
Ngunit nang makalakad na siya ng kaunti, huminto siya dahil nakakita siya ng piraso ng bangkay ng tao sa lupa. Kasabay nito, mula sa isang pinto sa tabi, ay narinig ang nakakatakot na ungol at kaluskos ng kadena, na para bang may nakakulong na halimaw. Dahil sa takot sa hindi alam, nagmadali siyang bumalik. Nang siya ay lumabas, muli siyang nasagap ni Kai. Hindi alam ni Kai kung ano ba talaga ang ginagawa ng dalawang ito. Ngunit sigurado siyang may itinatago silang lihim. Kaya't nagtangkang hanapin si Stu para magtanong, ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang panig ay nagtago sa banyo. Pagkalipas ng ilang sandali, kumuha ulit siya ng mga kakaibang bagay mula sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, dumating si Kai sa lugar kung saan alam kong naroon ka. Si Kai ba? Nagmadaling itinapon ni Stu ang mga ipinagbabawal na gamot na kinuha niya sa inidoro. At agad niya itong sinabuyan ng tubig para hindi makita ng iba. Ngunit hindi naman tanga si Kai, gusto niyang malaman kung ano ang binabalak ng lalaking si Stu na ito. Dahil masyadong maingay dito, mabilis nitong naakit ang atensyon ng ibang tao. Nang makita ito ni Stu, nagsimula siyang magsinungaling, sinusubukang makuha ang simpatiya ng lahat. Ngunit hindi niya inaasahan na ang mga ipinagbabawal na gamot na itinapon niya ay nagdulot ng pagbabara. Ang inidoro ay lumitaw dahil sa epekto ng tubig, at nakita ito ng mga kasamahan niya sa grupo. Sa pagkakataong ito, nabunyag ang pagtutulak niya ng ipinagbabawal na gamot. Sinungaling na halimaw, ngunit kahit malapit na siyang mamatay, sinisisi pa rin ni Stu si Greg. Si John ay galit na galit. Hindi ko inakala na ganito kalalim ang pagkakabaon ng batang ito. Pumayag pala siyang samahan sila sa paglalakbay, para lang maging panakip sa sarili niya, at sinaktan pa ang buong grupo ng ganito kalala. Habang naiisip ito ni John, lalo siyang nagagalit, at sa wakas, sa pagpigil ni Ryan. Napipilitan lang na kumalma nang muling sinubukang turuan ni John si Stu. Hindi inaasahang nadulas siya at bumagsak sa inidoro at nanatiling hindi gumagalaw. Nang makita ito ni Kai, nagmadali siyang lumapit ngunit napagtanto niyang tila patay na ang kanyang ama. Lintik, ilang sandali pa, biglang nagising si John. Mukhang hindi naman malubha ang pinsala mula sa pagkakabangga. Tanging ang bahagi ng kanyang alaala lang ang nawala. Hindi na talaga maalala ni John kung paano sila napunta sa kulungan na ito. Kasama na rito ang pagpuslit ni Stu ng ipinagbabawal na gamot na wala sa alaala niya. Mayroon pang isa pang kasama na hindi alam ang nangyayari. Si Hugo, dahil marunong siyang kumanta, ay pinili ng may-ari ng manor na si Selma. Hiniling ng kabilang panig na kumanta siya sa isang selebrasyon ng Pasko ng Pagkabuhay. Bukod kay Selma, may isa pang imbitado sa selebrasyon. Iyon ay ang pinuno ng Branco Gang. Nang matapos magkwento si Selma, sakalang nalaman ni Hugo na magkamag-anak pala ang dalawang maimpluwensyang tao na ito. At higit pa rito, magkapatid sila sa iisang ama at ina. Kaya nila napamahalaan ang kulungan na ito dahil mayroon silang impluwensya. Sa likod ng suporta, ngunit ang nakakagulat ay inanyayahan ni Selma si Hugo. Mayroon pa palang ibang layunin, iyon ay ang hilingin sa kanya na tulungan siyang alisin si Branco, ang kanyang sariling kapatid upang makuha ang buong kontrol sa bilangguan. Binigyan ni Selma si Hugo ng isang bomba at inutusan siyang humanap ng pagkakataon na ilagay ito sa ilalim ng upuan ni Branco. Ito ay isang simpleng gawain ngunit mapanganib. Natural na ayaw tanggapin ni Hugo, ngunit sino ang magsasabi na ito ang teritoryo niya? Walang magawa, nagdagdag si Hugo ng isang kondisyon na si Selma. Ganap na kayang tanggapin, ang ilabas siya sa bilangguan. Sa gabi ng Pasko ng Pagkabuhay, nag-organisa ang dalawang magkapatid ng ritual na pagsunog sa effigy ni Judas sa labas. Iyon ang pinakamagandang pagkakataon para magtanim ng bomba si Hugo. Matapang niyang binaligtad ang kutsan at inilagay ang bomba sa ilalim. Pagkatapos ay umatras siya sa ligtas na lugar, ngunit ang hindi inaasahan ay hindi si Branco ang unang bumalik sa silid, kundi ang kanyang nobyo, ang kasintahan na walang kamalay-malay. Umupo ito, at nang makita iyon ni Hugo, nagmadali siyang umalis. Ngunit hindi niya inaasahang napigilan siya, at hindi alam kung bakit biglang tumayo ang nobyo. Dahil dito, nawalan ng buhay si Hugo kasama ang nobyo ng boss. Nakita ang kanyang kasintahan na sumabog at kalahati na lang ang natira. Si Branco ay labis na nasaktan dahil namatay si Hugo, kaya ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit sa grupo ni Stu. Nang marinig nila ito, lahat sila ay nagulat, wala silang alam. Ang alam lang nila ay dinala si Hugo ni Selma pagkatapos ng isang pag-uusap, at aksidenteng nabunyag si Selma. Agad na nag-react si Branco, napagtanto niya na si Hugo ay inutusan ng kanyang kapatid na babae, na gusto siyang patayin,
kaya sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawang panig. Isang matinding palitan ng putok ang naganap sa kampo ng bilangguan. Isang huling pagkakataon kasama ang mga tauhan na sumali sa labanan. Ang buong kulungan ay nagkagulo sa gitna ng sunod-sunod na putukan. Dalawang tigre ang nag-aaway, natural lang na may masusugatan. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para makatakas sa kulungan. Ang lalaking may makapal na balbas na nagtatago sa dilim ay nagpasya na magdagdag pa ng gulo sa kaguluhang ito. Sinamantala niya ang pagbaba ng gwardya sa tore para umihi. Ginamit niya ang kanyang lakas para pagulungin ang kalaban at umakyat sa tore para kunin ang radyo. Pagkatapos, nagpanggap siyang gwardya at nakipag-ugnayan sa mga kawani na nasa control room, sinasabing ang dalawang magkapatid na Selma, nakikipaglaban sa minefield sa paligid ng bilangguan. Sinabihan ang kabilang panig na patayin ang operasyon ng minefield. Agad na tumingin ang naka-duty na tauhan sa monitoring screen. Talaga namang nakita nilang magulo ang loob ng bilangguan, kaya nagmadali siyang patayin ang switch ng kuryente. Hindi niya inaasahan na ang kaunting kapabayaan ay nagdulot ng pagkawala ng malay niya dahil sa kuryente. Hindi nagtagal, napansin ng mga bilanggo na nawalan ng kuryente ang bilangguan. Kaya sabay-sabay silang tumakas mula sa kanilang mga selda at lumabas ng bilangguan. Sa loob ng ilang sandali, mas nagulo ang buong bilangguan. Maraming bilanggo ang ligtas na nakatakas papunta sa minefield. Ang mga kasamahan nisto ay naakit din sa ingay sa labas. Tumakbo sila patungo sa kinaroroonan ng mga tao. Si John na nawawalan ng alaala ay sumugod pa sa unahan. Gayunpaman, sa sandaling malapit nang makalabas ang lahat ng bilanggo sa minefield, ang gwardyang na kuryente kanina ay biglang nagising. Nang makita niyang tumatakas ang mga bilanggo, mabilis niyang ibinalik ang switch. Malaya na tayo, huminto kaagad, pagkatapos nito ay sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang mga pagsabog sa minefield. Natakot ang lahat ng bilanggo kaya nanatili sila sa kanilang pwesto. Natatakot na matapakan ang mga mina sa sandaling iyon, lahat ng bilanggo ay naging mga rebulto. Gayunpaman, si John dahil sa amnesia ay medyo hindi normal ang pag-iisip. Sa kabila ng mga mina sa ilalim ng kanyang mga paa, nagpatuloy siya sa pagsulong. Mabilis siyang napunit ng mga mina. Hanggang dito, ang grupo na may 8 tao ay 4 na lang ang natira. At si Kai ay nasa minefield pa rin, hindi sigurado ang buhay at kamatayan. Habang nasa desperasyon, biglang may tumunog na telepono sa tabi niya. Iyon pala ay tinatawagan ng boss si Stu noong nasa kulungan pa sila. Nahirapan si John na agawin ang telepono mula sa kamay ni Stu. Ngayon ito ay nagiging alaala na iniwan niya para sa kanyang anak. Hindi ito pinansin ni Stu. Hindi inisip ang kaligtasan ni Kai. At inutusan siyang ibalik ang telepono sa kanya dahil tanging ang amo lang ang makakapagligtas sa kanila ngayon. Hindi inaasahan ni Kai na ganoon pala kasama si Stu. Nag-aalala lang sa sarili niyang buhay kaya sa galit, itinapon niya ang inis na telepono. Ang telepono ay gumuhit ng kurba sa hangin. At aksidenteng nahulog sa kamay ng lalaking may balbas, hindi niya inakala na sa gitna ng galit. Aksidenteng nailigtas ni Kai ang buhay ni Stu nang matanggap niya ang telepono. Iniwan nila si Kai na nasa loob ng bakuran. Tumakas ng mag-isa si Kai, matapos niyang maranasan ang pagkamatay ng mga mahal sa buhay. At ang pagtataksil ng mga kaibigan, siya ay labis na nawalan ng pag-asa. Kaya naman, walang pag-aalinlangan siyang humakbang pasulong. Hindi nagtagal, matagumpay na nakatakas ang dalawang sina Stu mula sa bilangguan. Tumakbo sila patungo sa dalampasigan, ngunit sa kasamaang palad, hindi nila nakita ang taong naghihintay sa kanila. Labis na nawalan ng pag-asa ang dalawa at umiyak habang nakayakap sa kanilang mga ulo sa dalampasigan. Sa sandaling iyon, napansin ni Ryan na nakatayo na pala si Stu, hindi niya alam kung kailan ito nangyari. May hawak pa rin ng malaking bato. Si Stu pala ay naghanda na ng daan palabas at naghanda ng isang rescue boat. Para lang sa anumang hindi inaasahang mangyari. Ngunit ang rescue boat ay kasya lang sa isang tao kaya pinili niyang isakripisyo ang kanyang matalik na kaibigan. Bago umalis, naghalo pa siya ng maraming ipinagbabawal na gamot, para madali siyang makapagpaliwanag sa boss ngunit ang hindi niya inaasahan ay, hindi pa man siya nakakasakay sa bangka, isang anino ang lumitaw mula sa dagat. Si Clem iyon, siya ang unang tumakas nang mawalan ng kuryente ang bilangguan. Matapos ang mahabang paghihintay, sa wakas ay may nakita kaming bangka. Dalawang dating matalik na magkaibigan, ngunit sa pagkikita nila ngayon ay wala na ang dating sigla. Dahil nasaksihan ni Clem ang buong pangyayari. Nang pagpatay ni Stu kay Ryan, pagkatapos magkaharap, sabay silang napatingin sa baril sa sulok ng bangka.
Hindi sinabi ng direktor kung sino ang nakaligtas, ngunit tiyak na, sa harap ng kapakinabangan at kaligtasan, ang tunay na katangian ng tao ay hindi kayang tiisin ang pagsubok. Dito na nagtatapos ang pelikula ngayon, salamat sa inyo sa panonood hanggang sa dulo ng aming video. Paalam at kita-kits ulit.